Bumabiyahe kahit pudpud ang gulong o di kay nagpapasabit ng mga pasahero. Ilan lang po yan sa mga gawain ng ilang jeepney driver sa Taguig, kaya sila nasita at tinakitan. Saksi, si Chino Gaston. Nasa gitna ng kalsada at nakatigil kasama ang iba pang sasakyan ang motorsiklong ito sa bahagi ng Maynila. Pero ang rider nito tumayo sa ibabaw ng motorsiklo at nagawa pang sumayaw-sayaw. Sa kanyang pagharap sa Land Transportation Office kanina, humingi ng paumanhin ang rider. Aniya, ulang ang kanyang kinikita, kaya naisip niyang maging content creator. Inamin niyang sumayaw siya sa kalsada para mas dumami ang kanyang views online. Babalik ka manibela. Balik. Nagsorry rin sa LTO ang driver na nakuna ng video na ipinahawak ang manibela sa batang nakakandong sa kanya. Apo raw niya ang 6 na taong gulang na bata. 70 araw suspendido ang lisensya ng 2 motorista. Inaasahang ilalabas ang resulta ng investigasyon ng LTO sa mga darating na araw. Alas 6 naman kaninang umaga, nagkasa ng operasyon ang Department of Transportation sa Taguig City laban sa mga hindi ligtas na pampasaherong jeep. Sa gitna ng paghuli, may mga sumubok pang takasan ng mga enforcer. Hey, nako! Lalo ba dadagdag ang violation mo yan? Bakit naman pinapara ka na? Parang wala ka namang nakita. Respeto na lang sa enforcer. Traffic, sir. Ha? Traffic. Lisensya. Traffic, pinapara ka na, sa gilid ka eh. Pinilit mong gumitna. Mahigit 20 jeepney driver ang natikitan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR. Sinita ang mga jeep na kalbo ang gulong, depektibo o kulang ang ilaw at may mga pasaherong nakasabit sa likuran. Wala po kasi pabili, kabibili pa lang namin ng isang gulong. Nandito pa kayo ng Cebu eh. Kailangan okay lang po, kamali naman po eh. Yung nakasabit ang pasahero. Wala tayong magagawa, pumilit po sir, mahirap na, pasahero sila eh. Kasi sir, mapigilan eh, mo kusang umabol, sumabit. Palagi hong ganun. Pag di mo pababain, wala rin, sasabit talaga sila. Para sa ilang tsuper, walang problema ang paghihigpit ng DOTR. Okay lang sa amin yun, sir. For safety din yun, sir. Ang ayaw lang namin dyan sa, yung sa modernization kasi, sir. Kasi masyadong mahal. Humingi ng paumanhin ang DOTR sa mga pasaherong naabala. Pero para rin naman daw ito sa kanilang kaligtasan. Nakakaabala po talaga sa mga pasahero, lalo po sa mga estudyanteng pumapasok. Tsaka sa mga nagtatrabaho din po na nagko-commute lang. Mahigit 50 jeepney driver na ang natikitan sa kaparehong mga operasyon ng DOTR SAIC sa nakalipas na 2 linggo. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ang inyong saksi. Para masolusyonan ang problema ng Metro Manila sa basura at baha, isa sa mga iminumungkahi ang dagdag multa sa mga nagtatapon ng basura sa mga ilog at creek. Pinusuhan niyan sa Barangay Saksi Online ni June Veneracion. Ang ilog na ito sa San Juan, kung saan sana malayang dumadaloy ang tubig, nakatenga dahil sa mga nakabarang basura. Halos lahat na yata ng uri ng dumi ang nakatakip sa bahaging ito ng ilog sa ilalim ng Lambingan Bridge. Wala pa nga raw 1 linggo mula nang huli itong linisin ng MMDA. Kanina, 2 truck ng basura ang nakolekta nila. Vicious cycle na po lilinisin namin. And yet, ganon pa rin. Ang San Juan River ang isa sa mga pangunahing daluyan ng tubig sa Metro Manila. Kapag daw ito ay nagbara, unang tatamaan ng baha ang 13 low-lying barangay sa San Juan. Isipin niyo po, naging isang malaking basurahan na ang ating San Juan River. Mayroon naman daw ordinansa kaugnay ng pagtatapon ng basura. Pero ayon kay Mayor Francis Zamora, ng Pangulo ng Metro Manila Council, kailangan ng mas mabigat na multa sa mga magtatapon ng basura sa mga ilog at creek. Depende po yan sa ating mga LGUs kung anong gusto nilang gawin. But if you're talking about the maximum amount, pwedeng initial, kumbaga yung first offense pa lamang 5,000 pesos na, and all succeeding offenses 5,000 ng 5,000. Tinanong namin ang mga kapuso online kung sa tingin nila ay magiging epektibo ang pagtaas ng multa sa mga mahuhuling magtapon ng basura sa mga ilog. Pabor ang isang netizen, kailangan din daw na may makitang nakukulong. Sagot ng isa, dapat ay magmula ito sa barangay. Bukod daw sa madidisiplina ang mga tao, magkakaroon pa ng dagdag pondo na magagamit sa pagsasaayos at paglilinis. Suwestyon naman ng isa, dapat magkaroon ng reward kung sino ang makapagre-report ng may ebidensya.
Komento naman ng isa pa, dapat araw-araw na hinahakot ang mga basura. Dahil kung hindi, wala rin daw mangyayari. Hindi naman naniniwala ang isa na masusunod ito sa ating bansa. Paano raw kung walang kakayahang magbayad ang isang tao? Mungkahi ng isa pa, maglagay ng CCTV at lugar para pag-segregate ng nabubulok at hindi nabubulok na basura. Sagot ng isa pa, dapat makisama ang mga tao para mabawasan ang basura at pagbaha. Dahil kahit pa raw gawing 20,000 piso ang multa at hindi mahuhuli ang mga nagtatapon, ay patuloy pa rin itong dadami. Iminumungkahi rin ni Zamora na gawing magkakapareho ang multa para sa hindi wastong pagtatapon ng basura sa lahat ng mga local government units sa Metro Manila. Sa ngayon, patuloy ang paglilinis at pagpapalalim ng MMDA sa 23 pangunahing estero o creek sa NCR. 15 na ang kanilang natapos. By this year, tapos po definitely yung 23 po na esteros na yan. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Taong 2023 lang natapos pero sira na ngayon ang isang dike sa Oriental Mindoro na pinondohan ng mahigit 300 milyong piso. At sa Tarlac naman, may mga butas at litaw ang bakal ng isang flood control project na nagkakahalaga ng mahigit 70 milyong piso. Saksi, si Ian Cruz. 94.5 million pesos ang halaga ng slope protection project na ito sa Kamiling, Tarlac. Pero nang puntahan namin kahapon, may mga butas ito sa ilalim, litaw ang bakal at mabilis masira kapag tinatapakan. 2 taon lamang ang lumipas matapos ng simulang gawin yung floodway dito sa lugar na ito. Pero makikita nga po natin, may mga uka na matapos yung malalakas na agos dahil nga sa sunod na mga bagyo. At ito, wala po tayong ka-effort dyan. Natatanggal po yung konkreto na sinemento nila rito. At ayon nga sa mga residente, nangangamba sila na baka kapag tumagal pa at napabayaan ito, baka tuluyang gumuho yung proyektong ito. Sana matingnan naman itong slope dito sa barangay namin, dito sa Pindangan Sikan, Kamiling, Tarlac, para mapagtunan naman yan ng pansin ng pinagagawa ng mga kontraktor. Kabado ang ilang residente sakaling tuluyang masira ang proyekto. Malaking tulong pa naman daw ito dahil naibsa ng hanggang baywang o dibdib na baha na dati nilang nararanasan. Pagbalik namin kanina, may mga nagkukumpuni ng taga First District Engineering Office ng Tarlac. Ipapacheck po natin, sir, para kita po natin yung mga concern po nila, para maayos po natin. Patuloy naming hinihinga ng pahayag ang floorless construction na nakakuha sa proyekto. Sa Kamiling pa rin, may mga nakita rin kaming ilang bitak sa baba ng Kamiling Agno River Floodway Phase 3. Nagkakahalaga ito ng 289.5 million pesos. Pinakamahal na flood control project na nasa sumbong sa Pangulo website. Sabi ng DPWH, maliit na bagay ang mga bitak. Nagka-crack daw ang simento kapag mainit ang panahon. Madali lang daw itong ayusin. Ang Phase 4 ng proyekto, halos pareho ang halaga sa Phase 3. Wala naman daw problema sa ngayon ayon sa mga opisyal ng barangay. Sa San Teodoro, Oriental Mindoro, sira na naman ang dike sa Subaan River. Ayon sa barangay, 2022 inumpisahan ang construction ng diking ito at nakumpleto noon lang 2023. Pero hindi raw nito kinaya ang malakas na agos at dami ng tubig na rumagasa sa ilog noong nakaraang buwan. Nireport na raw ito dati ng barangay sa DPWH. Nagkakaroon na po ng bitak yung kanilang gawa. Tapos po, inano po namin sa taga-DPWH po, sa mga engineer. Parang inayos po nila, yung mga retats po. Tapos nagkaroon po ng, yun nga po, disaster po, nagkaroon ng baha. Doon po nagkaroon na ng lumaki na po yung, gumuho na po. Tulad ng ibang flood control project sa Oriental Mindoro, wala rin daw koordinasyon sa lokal na pamahalaan ang proyektong ito. Nang mabitak nga raw ang dike, doon nila nakitang manipis na nga ang simento, halos wala pang ginamit na bakal. Sa nakita ko kasi walang mga bakal itong dike. Kung meron man, medyo kakaunti. Kung malaki ho yung baha, talagang maapaw yung baha, hindi kinaya ng konkreto yung kaya nag-crack na siya. Sa tingin po namin, hindi po siya angkop doon sa lugar at saka doon sa volume at current po ng tubig na dumadaloy po dito. Siguro mas magiging matibay po ito kung mas malaki yung mga bakal. Mahigit 380 million pesos ang kabuang halaga ng dike project na hinati sa 3
at pinaghatian ng tatlong construction company, ang Newbig 4J Construction Incorporated, Pacific Prime Marine and Industrial Services Corporation, at Road Edge Trading and Development Services. Inaalam pa sa ngayon ng GMA Integrated News kung alin sa tatlong kontraktor ang humawak sa bahaging napinsala. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang mga pahayag, pati ang panig ng DPWH Mimaropa Regional Office. Batay sa listahan ng Construction Industry Authority of the Philippines na blacklist mula sa 2016 hanggang 2017, ang Newbig 4J Construction Incorporated dahil sa isang proyekto sa Quezon City. Nakatanggap na rin ito ng poor rating sa Contractors Performance Evaluation System Report ng 2015 to 2018 para sa isang proyekto naman sa Laguna. Ang Road Edge Training naman nakakuha ng 2 unsatisfactory ratings mula sa Contractors Performance Evaluation System noong 2014. Inumpisahan na naman ng SunWest Construction and Development Corporation ang rehabilitasyon sa mga sirang bahagi ng flood control project nito sa Oriental Mindoro. Isinagawa raw ito batay sa kanilang standard warranty commitments. Agosto pa raw sinimula ng repairs matapos ang malalakas sa pag-ulan at target itong makumpleto bago matapos ang buwan. Base sa pagsusuri ng SunWest, nasa 5% ng mga ginawa nitong flood control project sa Oriental Mindoro ang nagkapinsala. Binigyang diin din ng SunWest ang mga dike project ay tinayo alinsunod sa specification ng DPWH at ang pagkukumpuni nila rito ay patunay nila ng pagtupad sa kanilang pananagutan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Sinilip ng GMA Integrated News ang ilang flood control projects sa Bulacan, ang lalawigang binuhusan ng pondo ng gobyerno para sa flood control at ang ilan sa pinakamahal na proyekto na idineklarang tapos na noong 2024, inabutang inaayos at tinatambakan ng bato o di kaya ay may bungi pa. Saksi, si Joseph Moro. Ito ang araw-araw na kalbaryo ng mga taga-barangay Panginay sa Balagtas, Bulacan. Ang mga estudyante naguhubad na ng mga sapatos para makatawid sa baha. Ang bota, normal na pang-araw-araw na. Pagka bumabagyo, umuulan, mas lalo pong mataas kasi nagsasama po yung high tide, yung tubig ng bagyo, tapos minsan po nagpapakawala pa po yung dam, kaya sama-sama na po. iba na. Pati na iba nyo na yung tayo sa ganyan? Laging baha eh. Laging malalim ang tubig. So, tinaas nyo na? Oo, tinaas ko para makabiyahe. Kung hindi? Alam, biyahe. Sa katabing barangay Wawa, nakababad na sa tubig ang mga puntod sa sementeryo. Pati ang maraming bahay tulad ng bahay ni Aling Flory. 80 na ako eh. Baba pa rin. Araw-araw baha. Makakamatay. Ang alin? Hindi yan, baha na yan. Huwag naman. Puro magnanakaw. Ang problemang baha may solusyon naman sana dahil dito sa Balagtas, Bulacan makikita ang pinakamahal na proyekto sa buong probinsya. Ang lampas 200 metrong flood control structure sa Barangay San Juan, Wawa at Panginay. Sa website ng Sumbong sa Pangulo nakalagay na tapos na raw ito Setyembre nung isang taon pa. Pinuntahan namin ang lugar. Nandito tayo ngayon sa lokasyon na to at ang sabi sa atin ng DPWH, ito yung project, no? So itong stretch na to, yung yellow, yan. Ito yung flood control project. Ang halaga ng proyektong ito, 151.5 million pesos. May ilang bahagi na kinukumpuni at tinatambakan ng bato. Ang dike pinapalamanan ng mga sako-sakong graba at may patong na semento. Tuloy-tuloy rin ang dating ng mga truck-truck na materyales. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayagang kontratista na Wawaw Builders pero hindi pa sila sumasagot sa cellphone number na nasa record ng kanilang kumpanya. Ang Bulacan pang-anim sa pinakabahaing lugar sa buong bansa. Pero ito rin ang may pinakamalaking kabuang budget kontra baha. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, meron itong 43.7 billion pesos mula sa nasa 547 billion pesos na budget para sa buong bansa. Ang bayan ng Baliwag ang may pinakamaraming bilang at pinakamalaking kabuang halaga ng flood control projects. Pero pangsyam lamang ito sa pinakabahain sa probinsya. Isa sa pinakamahal na proyekto dito sa Baliwag, ang 96.49 million pesos na riverbank protection structure sa Barangay Sullivan na natapos na raw noon pang September 2024. Pero nang puntahan namin, may mga bahaging bungi pa.
Nagtataka rin ang ilang residente kung bakit nilagyan sila ng flood control project. Basta po dito sa amin, hindi kami binabaha. Ever since, dito ka na lumaki, Opo, tatay ko po yung may-ari nito. Kung tutusin, may pera naman para sa mga proyektong kontrabaha dito sa Bulacan. Ang tanong na lamang ay kung napunta ang perang yan para sa mga proyekto. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayagan DPWH pero kahapon ay nagsumite na ang Bulacan DPWH sa mga dokumento sa Commission on Audit o COA na nagsasagawa ng fraud audit. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Dinisarmahan at nirelieve muna sa kanilang mga tungkulin ang 5 pulis na sangkot sa iligal umanong pag-aresto sa isang lalaki sa Caloocan. 3 po sa kanila kasong kriminal ang kakaharapin. Saksi, si Nico Wahe. Arbitrary detention dahil sa illegal detention, incriminatory machination dahil sa pag-file ng maling kaso, at perjury dahil sa untruthful statements o pagsisinungaling. 3 kasong kriminal ang isasampa ng Northern Police District laban sa 3 pulis Caloocan, kaugnay sa illegal na pag-aresto kay Jason De La Rosa. Siya ang ama ni Dion Angelo na namatay nitong Hulyo dahil sa leptospirosis, na nakuha sa kasagsagan ng bagyo at habagat dahil sa paghahanap sa kanyang ama. 2 arresting personnel at mismong commander ng Caloocan Police Substation 2 ang kakasuhan. Lumalabas daw sa intelligence report ng NPD na hindi talaga nahuli sa Caracruz si De La Rosa, kundi sa shoplifting sa convenience store noong July 22. Hindi nagsampa ng reklamo ang convenience store, pero nakulong si De La Rosa. July 25 na nang kasuhan siya pero illegal gambling. Mas tumibay pa raw ang kaso laban sa 3 pulis na magsalita ang isang nakasuhan ng illegal gambling na si Manuel Hazul. Si Hazul inaresto noong July 25 dahil sa akyat bahay. Pero hindi rin nagreklamo ang may-ari ng bahay. He was charged allegedly for Caracruz together with Jasul. And nung inimbestigahan nga natin na hindi naman, walang nangyaring at fabricated. Kaya pinaila natin ang kaso yung 3 pulis. Iginigiit daw ng substation commander ng substation 2 na wala raw itong pinakulong noong July 22 hanggang 25. Kasi walang jail facilities doon sa substation. And sinasabi niya na wala namang dinitensya doon. Pero yan nga ang ating gustong malaman kay Jason De La Rosa dahil alam niya kung anong ginawa ng pulis sa kanya. Hiling nila na makipagtulungan si De La Rosa sa kanila para mas lalo pang tumibay ang kaso laban sa 3 pulis. Kung ito ang sistema ng tinatawag na pansakto o kota sa accomplishments ng mga pulis, wala po tayong kota. Hindi ako nag-impose ng kota, ha? Administrative case naman ang isinampa laban sa 2 pulis na siyang rumisponde sa shoplifting case ni Jason. Dinisarmahan na ang 5 pulis at nirelieve sa kanilang tungkulin sa Substation 2. Inassign muna sila sa District Personnel Holding and Accounting Section ng NPD habang ongoing ang investigasyon. Sinubukan naming makiusap sa NPD na kapanayamin ng 5 sangkot na pulis para makuhanan ng reaksyon pero hindi muna kami pinahintulutan. Pinuntahan din namin ang pamilya De La Rosa pero hindi na raw muna sila magsasalita. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Nagbabala ang otoridad sa publiko na lalo pang mag-ingat para hindi mabiktima ng mga scammer. Posible raw mas maging aktibo ang mga scammer ngayong malapit ng mag-Burr months. Saksi, si Bernadette Reyes. Mula sa phishing, smishing, ngayon naman, meron ng vishing o voice phishing. Ayon sa Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC, ito ang bagong paraan ng panloloko sa pamamagitan ng pagtawag sa mga biktima. Napag-usapan ito sa Secure Horizons Conference ngayong araw. Gugulatin kanila. Pag tumawag sila kunyari, magpapakilala ka agad, ako po ay taga-bangko or taga-SSS, taga-GSIS, ganyan. May nangyari po dun sa inyong account, na-compromise po yung account ninyo. So, may ipapadala po akong link sa inyo, kailangan nyo po itong i-click. And then, pag lumabas po yung OTP tsaka yung PIN, i-text nyo po sa akin. Para sa Cybersecurity Council of the Philippines, walang pinipili ang mga scammer kaya naman mahalaga na magkaroon ng kaalaman tungkol sa iba't ibang cybercrime. It doesn't spare anyone. Minsan, the cyber criminals have become so good, not only using AI, but in psychology. It's very important for us to make sure that this education campaign, working with banks, sila yung una right? Banks, mga wallets, at the same time, retail institutions, right? To educate people on all of this. No?
Payo naman ng NBI sa mga nabibiktima ng cybercrime, mahalagang ipaalam sa mga kamag-anak at kaibigan sakaling mabiktima ng mga scam. Pinakamaganda, huwag silang mahiya na sabihin sa ibang tao, lalo na sa mga kasama sa bahay. Minsan kasi may mga crimes na makikita na victimize ka because nakita yung Facebook account mo. And yung mga Facebook account mo, nandun yung mga connections mo, yung circle mo, i-victimize din yun. Paalala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Task Force, mag-ingat lalo na ngayong papasok na ang Burr months. We have a system in place at kaya natin investigahan, ma-identify itong mga suspects na ito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Ang kakulangan sa mga guidance counselor ang isa sa mga tinitingnan dahilan kung bakit malaking problema pa rin ang bullying sa bansa. Bukod sa mababang sahod, kaunti lang din ang mga kolehiyong nag-aalok ng ganitong kurso. Saksi, si Nico Wahe. Barilan, saksakan, bugbugan, at mga kaso ng bullying na kinasasangkutan ng ilang estudyante sa mga nakaraang linggo. Ilang insidente nga sa loob pa ng paaralan nangyari. Ang ikalawang tahanan ng mga mag-aaral. Isang dahilan, kawalan ng guidance counselors ayon sa DepEd. Dapat daw ay 1 guidance counselor per school under DepEd. Pero hindi raw yan nangyayari. Ang registered guidance counselor kasi, maraming mga requirements po ito. Kaya nahihirapan po tayong mag-fill up ng mga items. Meron po tayo items, pero wala pong mga takers. Hindi raw talaga biro ang maging registered guidance counselor ayon sa guidance counselor ng Balayan Senior High School sa Batangas na si Marian De Mesa. Para po tayo maging guidance counselor, first is you need to finish your MA in guidance and counseling first. And then po, after that, if you can take up, after defending your thesis, you will be working on now with your board examination. You will be reviewing for the board examination. Marami raw hindi nakakapasa sa board exam. Ayon sa DepEd, salary grade 11 ang sahod ng School Counselor Associate 1 sa mga public school. Katumbas yan na mahigit 30,000 hanggang mahigit 32,000 pesos. Kung ibabanggaan niya ang sahod sa workload, parang hindi nga po okay. Kasi po, like ako po, I am catering to 2,000 plus students po. Ang mandate po ng DepEd is 1:500, sir. May ilang eskwelahan naman ako nakausap. Teacher ang nagiging guidance counselor kahit walang lisensya. Special assignment nila ito pero walang additional na bayad. Tumanggi silang humarap sa kamera. Ang Philippine Guidance and Counseling Association Incorporated, aminado ring hirap din talaga na madagdagan ang numero ng mga registered guidance counselor. Una, kaunti lang daw ang kolehiyo na nag-o-offer ng guidance counseling course. Madalas sa gustong maging guidance counselor, kailangan mag-BS Psychology o ibang 4-year course saka magmamasteral para makapag-take ng board exam. Malaking tulong daw na naipasa ng Republic Act 12080 o Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Pinaka naging target po nito is to hire. So, hindi ko lang po masyadong tanda yung mga SGs na. Pero hanggang SG24 na po siya, if I'm not mistaken, yun na po yung pinakamataas para maging position ko. Doon sa part na yun, marami na po opportunity na pwede magbigay sa mga guidance counselors natin na mas malaki po yung sahod na ina-offer sa kanila. Sagot din daw ang bagong batas para makater ang kakulangan ng mga eskwelahan pagdating sa pangangalaga ng mental health ng mga estudyante. Dahil na po sobrang konti ng guidance counselors natin or RDCs natin, at least yung RA po na yun will be focusing more on how we can also have additional mental health professionals who can help our students din po. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.